So ito yung sinabi ko kahapon na bakit parang ang dumi nung statwa ni General Luna dun sa kabila. Ito pala yung maayos nila. Hi! Hi! Hello! Hi! Hi! Yan. Tinatahulan niya ako kasi parang takot siya. Pero hata naman sa buntot niya na excited. Ang laki ng aso. Good afternoon. Tapos na ang trabaho ko and ngayon ay maglalakad-lakad na tayo sa Cabanatuan. Ang una kong gagawin ay pupunta ako dun sa Freedom Park kasi sa lahat ng video, sa lahat ng research na ginawa ko, yun ang parang tinuturo ng mga tao na unang pupuntahan. So dun muna ako pupunta and then from there, maghahanap ako ng coffee shop kasi gusto kong uminom ng kape. Hindi pa ako nakakapagkape. And mamayang gabi, meron akong nakita yung weekend market. I don't know if open pa siya pero yun ang pupuntahan natin. Kagabi nagtanong ako sa 7-Eleven doon kay ate if madilim ba yung dadaanan. Sabi niya medyo madilim daw kasi hindi siya highway. And parang ito ata yung daan na yon. Tahimik siya. Dami mga damo-damo. And I think yes, meron naman siya mga street lights ako nakikita. Pero I think tahimik na tahimik to pag dito ako naglakad ng gabi. Kaya okay na din yung nag-tricycle ako kagabi. May ibong nahihirap ang lumipad. Nakarating na tayo sa highway. Ito yung same na daan kung saan ako kumain kagabi. Pero nandun yung sa likod. 20 minutes na lang makakarating na tayo sa Freedom Park. Ate, magkano sa ano tawag no? Kamote. Sa saging. Kamote lang muna. 20 lang. 20 lang. Okay, thank you. Nakarating na ako sa Freedom Park. Ayan yung park sa loob. Mamaya ko na kayo itutour. Nakikita ko itong kamote. Ng mga bata. Nakikita ko kasi yung kamote and then tagal ko nang naghahanap ng kamote. Wala kasi masyado sa Metro Manila ganitong klase ng kamote. Nakaikot na ako sa park. Isang ikot lang, tinignan ko lang kung ano nasa loob. Maganda yung park. Hindi ko alam if ito ang park or yung isa ang park. Yung isa mas maganda. Ito medyo kailangan konting linis. ₱20 may ganito. Sa amin sa April, 10 pesos lang itong ganito eh. Kainin ko na muna to. Tapos after may saging. Yung saging naman ang next. Mamaya ko na kayo tour. Kaya park. Yung saging magkano nga? 20 din. 1, 2, 3, 4. Yan. Yung night market ba bukas ngayon? Pero meron mamaya. Saan nga ba yun? Dito banda? Sige. Tapos, tanong pala, etong mga tindahan, everyday nandito to? Ano oras? 7 AM pa?
Ayan na, saging. Wala. Tayo mong humarap sa akin. Okay. Snack number 2. Kahit anong snack, wala talaga. Panis talaga siya sa banana Q and sa kamote Q. Like, para sa akin ito talaga ang the best na snack ever. Kaya nag-survey na ako kay ate. So, 7 AM pa daw, andito na to. So, bukas ng umaga, babalik ako dito. And then, mamayang gabi, sure na din, nandun yung night market. So, pupunta din tayo doon. Okay. May clear na activity for tonight. And then, bukas, may pupunta na din ako. Tapusin ko muna itong kinakain ko saging. Tapos dadalhin ko kayo doon sa shrine ni General Luna. Cheers! Ito yung Freedom Park. Actually maganda siya, malinis siya. Except sa mga random na mga dahon na nahuhulog. Pero, of course, pag maraming puno, maraming dahon. Pero, when it terms of mga basura-basura na gawa ng tao, hindi naman siya ganun kadami. And parang nililinis talaga siya. Maraming mga nagsiskateboard, mga nag-extreme sports, mga nagbabicycle, and mga nagja-jogging sa paligid. Actually, maganda siyang tambayan sa hapon. And then, so nakita nyo kanina, maraming mga kainan sa labas. So, tambayan talaga siya pagkahapon. Hindi rin na mainit. Medyo malakas ang hangin. Kaya, I can see this place na magandang tambayan. Anyway, tayo'y umalis na dito sa park. Ganyan na lang. Tingnan nyo na lang siyang ganyan. Ayan yung mga kainan sa labas. Sabi ni ate kanina, 7 AM pa daw is nandyan na yan sila. So, gusto mag-jogging na umaga, and then nagutom kayo after, pwede kayong kumain. Ewan ko lang ano effect dun sa jogging nyo, pero may nakita akong Ilocos empanada. Kanina ko pa tinitignan yan eh. Sige lang, baka mamaya. Puntahan muna natin yung shrine ni General Luna. May mga nagpipiknik, tumatambay. Overall, good vibes. Abla, if sasabihin ko hindi ako na-disappoint konti dito sa shrine. Kasi General Luna is regarded as one of the heroes sa country and parang hindi naalagaan yung shrine niya. And to think, dito pa siya namatay. So, I don't know. Baka sa kabanatuan, hindi siya like someone significant. Wala din naman siyang naipanalong gera. Technically. Pero, I don't know lang. Baka ako lang din tong ganito. Pero yun lang, parang na-disappoint lang talaga ako nung nakita ko yung shrine. Akala ko it would be like, not this, basically. Ito na, nakahanap na ako ng kape. Wala pong... Tasang gatas. So dito na lang muna ako tatambay ng mga ilang minuto, mga 1 hour siguro bago ako lumipat sa night market. At least dito may upuan and then may kape. Nanonood lang ako ng mga random video sa internet, yung mga
Walang kabuluhang bagay sa internet. Ay, naku. Sige, mamaya na ulit. Punta tayo ng night market. Sabi ni kuya medyo malayo pa kasi ito. 11 minutes kasi ang lakad, kaya sabi niya sakay na lang daw ako, kaya sakay tayo sa tricycle na walang roof deck. Isang octopus na 6 balls. Ano po? Oh, sige. Saan nakakabili ng mga... Saan yung may buy beer dito? Ay, tanig sila pa. Can we just stay here? Maybe just one more drink. I can't help but think, where have you been? Morning. Ulis na ako ng hotel. Nag-check out na ako. And meron akong nakitang video. Apparently, yung plazang pinuntahan ko kahapon, Freedom Park, hindi pala doon ang hinahanap ko. Yung hinahanap ko na death location ni General Luna, apparently is nasa Plaza Lucero. Na-confuse ako doon sa dalawang plaza yun. So bago ako bumalik ng Metro Manila, dadaanan ko muna yon. And ang sabi ni nanay kanina sa hotel, meron din daw doon yung mga kakanin. I'm not sure if sinabihan ako ng asawa ko na bumili ako ng kakanin, pero bibilin lang din ako just in case. Baka hanapan ako mamaya at wala akong dala, mahirap. Okay, alas 11 ng umaga, punta tayong Plaza Lucero. Meron din palang simbahan malapit dito. Eh nakakainis pa, nung original na research ko, ito yung nakita ko eh. Pero nung kahapon nung tumingin ako sa Google Maps, mali ang pinuntahan ko. Sayang ang oras. Pero maganda din naman ang puntahan ko kahapon. Marami din ako nakita. Pero hindi lang kasi siya yung pinunta ko dito talaga. So ito yung sinabi ko kahapon na bakit parang ang dumi nung statwa ni General Luna dun sa kabila. Ito pala yung maayos nila. I wonder if hindi siya namatay, mananalo ba tayo sa mga Amerikano? And if nanalo tayo sa mga Amerikano, is that a good thing? Like, well, technically kung isipin mo, parang yes, oo, kasi hindi tayo na conquer ng mga Amerikano. But during World War II, isa sa reason ba't bumalik ang Amerikano dito is because colony na tayo, and may mga benefit tayo nakuha sa kanila. Daming mga paaralan, daming mga hospitals ang na-start ng dahil sa mga Amerikano. UP, PGH was mga initiatives ng mga Americans. I'm not saying na pagpasakop tayo, pero mga what if lang na naisip ko. If hindi namatay si General Luna, would we have been better off? Yun ang mga nasa isip ko, mga random thoughts. Bili na tayong kakanin. Ate, magkano to? Ito po 40 pesos. Ano to? Tumasaliya. Ito bongbong din. Puto bongbong. Ito suman. Opo. Sige. Pabili lang ako isa. Isa lang.
Tapos isang puto bubo, magkano? Isa din. Magkano? 60. Tumawag si mami, tinatanong na. Kanya na ba yung pagkain? Wala pa naman ako. Thank you. Tayo na tayo ng Metro Manila.